Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Pinag-uusapan na ang posibleng pamamahala ng local government units sa lahat ng mga pumping stations sa Metro Manila. Ito ay matapos ilipat sa Valenzuela City Government ang pangangasiwa ng 9 na pumping station sa lungsod. Habang handa rin ng Quezon City Government, nakuin na ang pamamahala ng mga pumping stations sa kanilang nasasakupan. May hataw na balita si Usher Cadapan Jr. Natapos na ang pagsasaayos at paghahanda para sa full operation ng 9 na pumping station sa Valenzuela City. Ito ang inihayag ni Public Works Secretary Vince Dizon sa gitna ng paghahanda ng pamahalaan para sa nalalapit na tag-ulan. Kabilang sa hakbang na ginawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay ang pagdaragdag ng water pumps sa pumping stations. Layo nito na mapataas ang kapasidad ng mga naturang pasilidad upang makapagbomba ng mas maraming tubig mula sa mga mabababang lugar. Nauna na ring inihayag ni Secretary Dizon ang pagkakabit sa mga pasilidad ng linya ng kuryente sa distribution utilities na dati ay nakakonekta lang sa mga generator sets. Ito ay upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan. Merong 9 pumping stations na tapos na sa Valenzuela. Siyam yun. Pinapaspasan natin yun kasama sa Opry and Contrabaha. Natapos na lahat, I think 2 weeks ago. As of yesterday ata or the other day, nung Lunes, na-turnover na namin yan sa Valenzuela. So right now, Valenzuela na ang magpapatakbo at mag-maintain ng mga pumping stations na yan sa Valenzuela. Binigyan din naman ng kalihim na ayaw niya ng turuan kung sino ang responsable lalo na kapag nagkakaroon ng problema ang mga pumping station. Ito ay habang nasa mandato ng DPWH ang pagpapatayo ng mga pumping stations, structural maintenance at large-scale rehabilitation ng pasilidad. Habang ang pang-araw-araw na operasyon at minor maintenance naman ng pumping stations sa iba't ibang lugar sa National Capital Region ay pinangangasiwaan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ngunit pinakamakikinabang sa epesyenteng operasyon at maapektuhan naman ang anumang antala sa pagtakbo ng pumping stations ay ang lokal na pamahalaan na may jurisdiksyon sa lokasyon ng bawat pasilidad. Gaya na lang ng Matalahib Creek Pumping Station sa Talayan, Quezon City na imbis na makatulong ay nagdulot lang ng pagbaha sa lugar dahil sa kawalan ng koordinasyon sa LGU. Kinailangan pang gibain ng DPWH ang ilang istruktura nito upang maresolba ang maling pagkakagawa ng pumping station na ito. Nai-award ang proyekto sa St. Timothy Constructions Corporations na pagmamayari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na kalaunay inabandona kahit hindi pa tapos, kaya imbes na makatulong ay lalo lamang nitong pinalala ang pagbaha sa lugar. Nakikipag-usap kami ngayon sa MMDA at kung sasabihin ng MMDA na mas maganda sa LGU, ililipat namin sa LGU yan. Halimbawa ito, pag matapos ito, kung sasabihin sa atin ng MMDA at Mayor Joy na mas mainam kung ang QC-LGU magpapatakbo, wala kaming problema. Para naman kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, may sapat silang kakayahan para sa pamamahala ng mga pumping station na nasa kanilang lungsod. But I agree with Secretary Vince that we should be accountable for our own jurisdictions kasi hindi talaga maganda yung nagtuturuan. And here in Quezon City, I've always said if it's within our jurisdiction and the responsibility has been given to us, we will manage and be efficient in carrying out our responsibilities and we will be accountable for these responsibilities. Usher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Well, nagmamadali ako doon sa puntong yun kasi alam mo talaga naman na maraming mga kababayan natin na isa sa mga problema itong tubig baha. Kapag doon sa lugar nila ay talagang umaapaw yung tubig baha. First and foremost, ano ba ang pumping station? What is the role of this pumping station? Yung pumping station, ang isang malaking asset ito para sa isang lokal na pamahalaan. Yan, pangunahing sandata ito laban doon sa pagbaha. Yun ang binabanggit nila. Ngayon, sinasabi dito na ito yung pangunahing gamit kapag bumubuhos ang malakas na ulan, sumasabay yung matataas na high tide, mga ganyan, sinisip-sip daw nito yung mga naipong tubig baha.
Pagkatapos, dun sa mga kalsada at mga komunidad, at ito'y ibinubuga dun sa ilog at sa dagat. Sa madaling salita, dun sa jurisdiction mo, mawawala yan kapag mayroon pumping station. Hindi maiibak yung tubig baha. Now, ang balita, kinakausap ng Department of Public Works and Highways, yung MMDA, na kung pwede, ibibigay natin ito sa LGU. Magandang balita din yon. Kasi yung LGU, gaya nga sinasabi ni Mayor Joy, abay, accountability mo yung nasa jurisdiction mo. Siyempre, mapapangalagaan mo yon. I'm not saying na dahil yan under ng MMDA, hindi mapapangalagaan. Pero kung yan ay matuloy, magandang balita yan. Hindi ka makakakita siguro ng mga tubig baha. I don't know kung mangangalaga na sila at magiging operational yung mga pumping station na yan. Siguro kailangan subukan, Ani, kasi sa madalas sa pagkakataon nga, di ba, lagi ngang may mga ganyang pagbaha. Baka pagka ganitong LGU na ang mamamahala o mga ngasiwa, baka mas maging epektibo. Lalo na kung talagang gumagana na itong mga pumping station na ito. Ayan, yan ang sinasabi ni Secretary Vince Dizon. Sa akin kasi ang minor maintenance at operation sa pangaraw-araw ay nasa pangangalaga ng MMDA. Well, yun ang mga major na maintenance at yung pagpapatayo o rehabilitation ng pumping station ay nasa pangangalaga naman ng DPWH. Kaya masusubukan natin dahil tama naman yun. Dahil ang pangunahing maapektuhan yung nasa jurisdiction nila, mas may concern sila, mas mapapangalagaan nila. Well, ang isang nakita nating bago ngayon, kung ikukumpara natin last year, Ani, is yung improvement na mas marami na yung gumaganang pumping station batay sa ulat nitong DPWH. At ang isa pa, yung sinasabi kanina, kagaya dito sa Valenzuela, is kung dati nakakonekta siya sa generator set, ngayon directly nakakonekta na siya doon sa kuryente para tuloy-tuloy yung operation ng pumping station. So, makikita natin ang resulta nito pagka bumagsak na yung tuloy-tuloy na pag-ulan o pagka may bagyo. Okay, so tayo may gaantabay. If this is experimental at malaman natin yung result nito, siguro naman yung taong bayan ay masisihan. Imagine doon sa dinadaanan mo, wala nang baha, wala nang tubig baha. At kapag naman talaga may tubig baha, maraming epekto yan sa kalusugan. Kapag nalusong ka dyan, posible yung leptospirosis. At saka isa pa, yung ekonomiya. Kapag kapag walang problema doon sa pagbaha, syempre, yung serbisyo ay tuloy-tuloy. Maganda yan sa ekonomiya. Pangatlo, yung epekto niyan, kapag may mga tubig baha, ay madali daw po nakakasira yan doon sa mga kalsada. So that's an additional expenses on the part of the government. Kaya, if this is experimental, tingnan natin kung ano ang magiging epekto nito at kung maganda naman yung epekto, I'm sure they will adopt that. Kung experimental yan, sabayan na ng disiplina ng mga kababayan natin o ng mga residente patungkol doon sa basura na siyempre Hindi sila magtapon. wag magtapon para hindi mahirapan din yung pumping station na magpump ng tubig. Kasi baka mamaya ang papump dyan yung mga basura. Hindi lang yun, yung mga kama. Hindi yun dahil bumabara yung basura. Bumabara. Yun yung mga nagiging cause ng sira. That's correct. Bumabara yung basura pagkatapos bumabara. Alimbawa, may tinapon kang kama. Grabe naman yan. Di ba mayroon mga nakikita yung mga inaanod na refrigerator. That's correct. Napakalalaki naman bara nun sa mga basura na yun. Pero yun talaga nakikita natin That's correct. So again, mga kasambay, abata natin kung ano magiging resulta niyan at yung sinasabi mo kanina, lahat ng mga pumping station is operational. So let's wait and see. Itong pag-start ng tubig, ng ulan dito sa ating bansa, makikita natin kung ano epekto niyan. Tama po yun. At sana tuloy-tuloy yung pag-dredging. Kagaya nung kahapon, pinakita yung Talahib Creek sa Quezon City, dinedredge nila. Nakita yung malaking epekto. Sana ganun nga lagi. Regular. Ayan. Samantala, pinagbabayad po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang isang local airline company sa mga bayarin nito sa paliparang pinangangasiwaan ng CAAP. Ito ang kinumpirma ng CAAP sa gitna ng pakikipag-ugnayan nito sa mga airline company kaugnay ng kanilang financial obligation. Paliwanag ng CAAP, layo nito na masiguro ang buong regulatory compliance at orderly conduct ng mga operasyon ng mga airport at aviation operations. Kaugnay nito, inihayag ng CAAP na binibigyan sila ng AirAsia Philippines ng hanggang June 6, 2026 upang bayaran na
ang mga natitira pa nitong financial obligations sa ahensya. Nilinaw din ng kaap na noon pang nakaraang taon nagsimula ang pag-uusap sa pagitan nila at ng AirAsia. Sa inilabas naman ang pahayag ng AirAsia Philippines, tiniyak ng kumpanya ang traveling public na nananatili ang full operation ng kanilang airline. Patuloy rin ang schedule ng kanilang flights at services batay sa normal na konsiderasyon sa operasyon gaya ng kondisyon ng panahon at iba pang bagay na makaapekto sa airline operations. Hataw Balita ngayon. Inisyuhan ng show cause order ng Land Transportation Office ang isang motorista at pulis na nag-viral matapos ang kumalat ang isang video kung saan makikita ang pag-aaway ng dalawang lalaki nang magkabanggaan ang kanilang sasakyan. Batay sa nakuhang CCTV footage ng LTO, sinasabing nagkasagian ng dalawang motorista. Sa isinagawang pagsusuri ng mga otoridad, napag-alaman na biglang tumawid sa linya ang Hyundai shuttle van habang paliko ang isang motorista dahilan upang mabangga ang kanang harapang bahagi ng sasakyan. Matapos ang banggaan, iniulat na tinangka umano ng driver ng van na umalis sa lugar. Dahilan para pigilan siya ng pulis at dito na sila nagpang-abot. Pagpapaliwanagin ng LTO ang dalawang motorista kung bakit hindi sila dapat managot sa mga kasong administratibo kaugnay ng reckless driving, disregarding traffic signs at improper person to operate a motor vehicle at iba pang violations. Hataw Balita ngayon. Okay, ito napaka-importante na mabatid ng ating mga kababayan. Sa road rage, may namamatay. Okay. Ano ba ang tamang asal ng isang driver kapag mayroon nag-cut doon sa linya mo? Dito karaniwan na observe natin, sasabihin, naririnig ko yan minsan, di ba? Nakakalalaki to, mga ganyan. Pero hindi tamang asal. Dapat, para makaiwas daw, yung tamang asal at mindset ng isang driver ay dapat malaman ninyo. Halimbawa may nag-cut, iisipin mo ba na nakakalalaki ito o disrespect sa'yo? Dapat ang mindset daw nila, isipin mo na lang na maaaring mayroon emergency itong taong ito. Maaaring may mga anak, may maaaring kailangan magmadali para pupunta sa hospital, maaaring mayroon siyang isang bagay na kailangan madaliin niya. Pero hindi yung justification, mga kasambahay. Ang binabanggit natin dito ay para mapigil yung galit mo, na i-assault mo, o kaya gantihan mo yung driver na gumawa sa'yo ng ganyan. Proper mindset at asal ng isang driver to avoid road rage, because yung road rage nakamamatay. Alam mo kung bakit? Sabi ng iba, kung may baril yung kinat mo, you will be in trouble. Mainitin nyo pagka gano'n. O, maano ang pasensya. Medyo baka walang pasensya, wala siyang baong pasensya pagka magmamaneho. Kasi yun naman ang madalas na mga paalala. Pagka driver ka at ikaw yun nga, magmamaneho ka sa kalsada, sa mga lansangan, dapat lagi kang may baong mahabang pasensya. Para pagka mga may ganyan na may mga magkakat o palagay mo na medyo nakaano sa'yo, hindi ka madadala. Mainit ang ulo. Oo, hindi ka agad iinit ang ulo. At kagaya na sinasabi mo, Ani, buti lamang muna ang isipin. Bago mag-isip ka ng masama. Oo, mabuti Yeah. muna. Baka nagmamadali nga dahil baka nasi-CR na, parang gano'n. O yung gaya sinasabi mo, may emergency. Para at least magamot mo yung sarili mo. Hindi ka na mahikayat na yun gantihan o murahin mo pa o magkasala ka pa. To the extent na kahit may baril kayo, magamit mo naku naman, yung pamilya laging isipin. That's correct. At saka Sabihin, tanggapin mo yung realidad para sa bahay pa lang, naka-set na. Tanggapin mo yung realidad na may traffic. Tanggapin mo yung realidad na may pasaway na mga drivers. Kaya doon pa lang sa bahay, nakaset na ito sa isip mo. Para pagdating sa kalsada, alam mo yung behavior mo. Ito yung payo ng iba dyan. Ako kasi hindi ako nag-drive Ang ano kasi dyan, dapat talaga, sanayin mo yung sarili mo. Gawin mong practice yun bilang isang driver na meron kang ganitong pag-uugali. And of course, una syempre, bago ka mag-drive, magtagubilin ka muna.
na ikaw yung maging Yes. ligtas at isang mabuting tao sa iyong kapwa bago ka mag-drive. At least naman pagka ganun, medyo alam mo na sa kondisyon ka. Tapos sabi nga ng mga napanood natin dati ng mga payo ng mga eksperto, pag daw galing ka sa pakikipag-away sa misis mo o sa amo mo o kung kanino man, huwag ka magdadrive. Bakit daw? Wala ka sa mood Tapos baka yung wala na sa mood yung pagdadrive mo at pag may nakagit-gitan ka, wala ka na sa mood, maikling pasensya mo, baka doon mo pa maibuhos yung sama ng loob mo. Baka may makasalubong na kamote rider o driver, marami niyan Yung asal nga dito ang dapat na iwasto. dapat ako bilang Asal driver ng din, isang driver. yun nga, kailangan talaga meron kang panggamot sa sarili mo, lalo naman kung wala naman nangyari, kinat ka lang, di naman nabangga sa sakyan mo, wala naman nangyari dun sa sa'yo o sa kasama mo sa sasakyan, palampasin na lang, buntong hininga na lang. Okay. Kung may nabanggaman, dapat talaga hindi natin ilalalagay din sa sariling kamay natin yung batas. Dapat govern din tayo ng batas para at least hindi ka mapapahamak. Kahit ang involved ay Sasakyan mo. hindi. Kahit ang involved ay kawani ng batas. Pulis sa madalit sabi. Kasi sa issue na to na nag-viral, pulis yung involved. Okay. Doon sa puntong yun, hindi tayo pwede maging judgmental doon. At kasi nakita natin, alam mo, ituloy ko kaya muna itong balitang ito. And then later on, bigyan natin ng pagkakataon. Kasi may involved na pulis dito. Sige. Yung sinasabi ni Ben Bernard na kahit ikaw ay isang opisyal ng gobyerno, tama din po yun. Dahil baka naman kaya, dahil ikaw ay isang opisyal ng gobyerno, nagagamit mo yung poder mo para ka manglamang dun sa kapwa mo. Ayan. Okay. Pero ito naman, ang binabanggit ko, I don't know kung magiging judgmental tayo dito, pero tingnan natin. Hindi daw po nakatiis ang isang pulis na sagutin si National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan sa isang press conference kahapon. Ito'y may kaugnayan sa ginawang pag-aresto ng pulis sa isang senior citizen sa Taguig City. May hataw na balita si Leia Ilagan. Nagkainitan sa gitna ng press conference sina NAPOLCOM Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan at si Police Corporal Simeon Suwan. Ito'y may kaugnayan sa pag-aresto ni Suwan sa isang senior citizen na muntikang makabangga sa kanya. Ayon kay Calinisan, malaki ang problema kung ang lahat ng pulis ay kaugali ni Suwan. We have a problem if our policemen are like this. We have a big problem. We really have a big problem. You should not have done that. He's a 76-year-old guy. Reasonable force yan. Wala namang gagawin na yung matanda. Subalit, idinipensa ni Police Corporal ang sarili. Tinangka po niya akong sagasakan. Deliberately po, meron po akong video dito na nakuha ko po sa barangay, nasasagasaan niya ako. So, prior to that, gusto ko siyang, pinapakiusapan ko na yung lisensya niya, ay isubmit niya doon sa mga barangay officials doon, mga barangay tanod na andon para habang hinihintay namin yung mga traffic enforcers makuha ng mga details. Kasi wala naman po akong balak na magtagal kasi po may lakad po ako that time. Naka-uniform ako, pupunta ako ng krame. So, ang pakiusap ko lang kay tatay, sana ay isubmit yung sarili, makuha yung identity niya. Tapos, may report po sana yon. Ngunit iginiit ni Commissioner Calinisan na walang disiplina ang pulis. Dito na sumagot si Suwan. I have to apologize, sir. I understand po. Pero please, sana po ay bigyan niyo ako ng pagkakataong makapagpaliwanag, sir. With all due respect po, sir. Please. Kasi yung video po na kumakalat, parang ako ang sobrang maling-mali doon. Pwede ko po ba, sir, na mabigyan ako ng due process? Lumala pa ang sitwasyon ang sabihin ni Commissioner Calinisan na siningil ng pulis ang senior citizen na driver ng 30,000 pesos. Wala pong katotohanan yun, sir. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Mabigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kahit 5. Wala pala eh. So be it. Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Papapogi kayo, sir.
Ang pulis ay sasampahan ng reklamong kriminal at administratibo ng NAPOLCOM. Inilagay na din ito sa restrictive custody. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Nakita natin, na-witness natin doon sa video na yon. Okay. So, mayroon tayong naririnig. Mayroon, actually, nakatulog na ako nung nabalitaan ko yan pero may mga nabasa ako. Yung nagsimula sa road rage. Road rage ba yun? Hindi. Yung nabasa ko, hindi po yung road rage. Mayroon sinasabi na violasyon. Kaya yung pulis bilang isang otoridad ay ginawa naman daw po niya yung kanyang pamamaraan para ma-aresto yung driver. Pero itong driver daw na marami na rin mga kasalanan ay hindi siya cooperative. Kaya nahantong sa ganyan. Hindi po kami nasa lugar para mag-witness at magsabi na sino yung tama o mali. Pero doon sa na-witness natin, talaga naman, sumasagot siya kay Sir Kalinisan na huwag kayong magpapogi ng ganyan. Sabi naman kasi, si Sir Kalinisan naman is so quick to jump into a conclusion na wala pa naman resulta yung investigasyon, ay nagbigay na siya ng ganung klaseng reaksyon. Again, nababasa natin yan. So, mas maigi siguro makita natin sa mga susunod na araw kung ano talaga yung resulta nito. But again, nagresulta ito doon sa isang traffic violation. Ano ba yun? Kinat ba yan, Bernard? Kinat yun, di ba? Kinat siya. Hindi. Kasi kung makikita yung video, kasi yung pagpaganon yung van, na driver ay yung matanda, habang siya paganon, biglang gaganon yung kotse. Na sinasakay ng polis. Oo, na sinasakyan ng polis. Kaya hindi ko masabi kung... Kasi isang angulo lang napanood ko Ayun. Kaya nagkagit-gitan. Ganun. Ang tanong po ng mga netizen doon, batay doon sa nabasa nating comment, is kung ang pulis mismo ay involved doon sa gitgitan, sa aksidente. Ang tanong is, siya na mismong involved, siya ba ang dapat na umaresto? O dapat tumawag siya ng ibang law enforcement at otoridad at silang humusga kung dapat bang arestuhin? Pangalawa po, ang isang comment pa nung nabasa ko is, dapat bang gamitan ng puwersa Yung matanda na halos kalad-kari na daw dahil para lang posasan hirap na nga huminga yung pobreng driver daw. Ang sinasabi naman kasi yung matanda ay kinakausap ka pero hindi ka naman bilang isang otoridad, parang kinakausap ka, hindi ka naman pumapayag sa maayos na usapan. Nga, kasi ang tanong nga daw kung ikaw na otoridad ang involved sa aksidente o sa insidente, ikaw ba dapat yung umaresto o magkausap? Pag nagkakainitan ganon, o dapat hintayin mo na may mamagitan Na isang traffic enforcer. Ayan. Yun ang tanong ng mga netizen. Okay, yun ang mga nababasa natin. Sari-sari yung mga nababasa natin. So tayo, wait and see kung ano yung magiging resulta nito. Yung nakita natin, lumalaban yung pulis sa pamamagitan. Ano ibig sabihin ng lumalaban? Nagpapaliwanag siya. Huwag nyo naman akong gawing dito, para magpapogi kayo sa media. Diba? Ibang punto yon. Ang tanong naman ng ibang nagkomento is, ganyan ba dapat ang asal ng pulis o isang public servant sa harap ng isang opisyal din? Doon pinagtatanggol niya ang kanyang sarili, ganun ba dapat ang paraan niyang pagsagot niya o asal ng isang opisyal? So, yun yung mga komento na nababasa natin. So, nakikita din ng ibang mga kababayan natin yung ginagawa ng NAPOLCOM. Talagang gusto nilang malinis. Kasi yung image talaga ng ibang mga polis natin ay talaga namang wala sa ayos. At yun ang pinapangalagaan at inaayos nila. Yun. So, nakikita natin. Hari nawa na sa mga susunod na araw ay makakita tayo dito ng isang resulta na talaga namang balansyado. Ayan. Samantala, nasabat ng Joint Special Anti-Colorum Operation ng PNP Highway Patrol Group Land Transportation Office ang 12 sasakyan na iligal na ginagamit bilang shuttle services ng walang kaukulang prangkisa mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Inimpound ng LTFRB ang mga nahuling sasakyan at ginit na hindi dapat payagan ang pagpapatuloy ng mga sasakyang ito. Muling nanawagan ng LTO sa mga kumpanya
mga operator at transport service providers na tiyaking lehitimo at may kaukulang dokumento ang kanilang mga sasakyan bago gamitin sa anumang uri ng shuttle o transport service upang maiwasan ang mabigat na parusa at posibleng pagkaka-impound ng kanilang mga unit. Hataw Balita ngayon. Ngayong malapit na ang pasukan, muling nagpaalala ang Department of Education na hindi dapat inaatasan o inaasahan ang mga guro na gumastos mula sa kanilang sariling pera upang maihanda mga classroom na muling pagbubukas ng klase. Binigyang diin ng DepEd na ang kahandaan ng mga paaralan ay dapat na nakadepende lamang sa available funds ng eskwelahan, tulong mula sa pamahalaan at pakikipagtulungan ng institutional partners at volunteerism sa komunidad. Ayon sa DepEd, hindi ito dapat manggaling mula sa sapilitang kontribusyon o personal na pera ng mga guro. Bagamat lubos na pinapahalagahan ng DepEd na maraming guro ang voluntaryong nag-aabot ng tulong mula sa kanilang sariling pagkukusa. Ginit ng kagawaran na ang pangangailangan ng mga paaralan ay hindi dapat iasa sa sariling bulsa ng mga teacher. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, sa ngayon ay sinasaayos na ng DepEd ang mga mekanismo ng administratibo at pinansyal na suporta upang maprotektahan ang mga guro sa mga gastusin at maibuhos ang kanilang oras sa pagtuturo. Hataw Balita ngayon. Ayan, kumbaga dapat daw ay hindi sa sariling bulsa ng mga guro manggaling yung gastusin sa pagsasaayos o pagpapaganda ng kanilang hawak na classroom. Tama naman. Kasi ito kasi practice yan before. Di ba sa mga guro, sila bumibili ng chalk, kung walang, di ba? So, marami akong kilalang ganyan kasi marami akong batchmate nung high school na mga teacher. At talagang sila mismo na sila ang nakakwento nila, sila talagang gumagastos para ma-improve yung kanilang kwarto para sa mga bata. Realidad yon, di ba? Before. Ano yung sabi niyo po? Oo nga, kumbaga karanasan na namin yan nung nag-aaral na elementary na talagang ganon. Noong panahon nyo, noong panahon namin, ganun din. Pero Mas ngayon, matagal yung panahon mo na yun. pero ngayon, sinasabi nila na may changes na dyan. Di ba? Ano daw ang changes? Ang changes, hindi na iasa sa mga guro na magagaling pa sa kanilang sariling bulsa. Ay, saan daw dapat manggaling? Siyempre, sa fund ng government. Ayun. Sa DepEd. Opo. Kasi laki naman ng pondo ng DepEd, di ba? Kaso, Pero hindi naman talaga kalakihan ng pondo ng DepEd. Kulang pa nga. Dapat madagdagan at madagdagan at madagdagan pa rin yan. Pero isinasabi dito, this is clear. This is a directive. Hindi dapat manggaling sa inyo. Siguro ang magandang nakikita ko dito, halimbawa, may mga pagkakataon na talagang mag-aabono ka. Baka pwedeng i-reimburse. Di ba? parang wala yatang ganun sa Walang kanila. ganon. Because that's government. Mahigpit talaga yan. Kailangan mo yung mga original na mga resibo. Ayan, yun ang medyo mahirap. Halimbawa, nag-abono ka at hindi ka sumunod doon sa proseso, baka hindi naman talaga ma-reimburse. I do not know kung anong pamamaraan ang pwede nilang gawin yan. Kasi may mga eskwelahan talagang sabihin na natin kulang sa pondo at matindi ang pangangailangan, kaya kailangan gumawa ng paraan si teacher. Dahil pag di niya ginawa, ang magdudusa naman yung kanyang mga alaga na estudyante. At karamihan sa mga guro, mahal nila yung kanilang mga estudyanteng tinuturuan, kaya kung makakadagdag alwan sa kanila, Gagawa na nila ng paraan. Ganun ang karamihang na-encounter ko na mga guro sa kanilang mga kwento. Congratulations sa mga guro, nagatulad niyan, at harinawa doon sa sinasabi na wag nang magagaling sa sariling bulsa at baka tutulungan na. Pero hindi naman iniaalasanin na pwede namang magkusa. Kung halimbawa talagang masaya yung guro na siya ay magbigay, magkusa, hindi naman bawal. At saka may mga private institutions, yung mga partners nila na pwede naman magbigay. Sige, bilis-bilisan nyo po para hindi na gumastos yung mga guro. Maraming salamat. Okay, pero that's good news. Magandang balita yan. Ito, meron pa tayo ilang balita dito. Plano ng Department of Agriculture na simula na ngayong darating na Agosto ang konstruksyon ng mga major farm-to-market roads o FMR projects. Ayon sa DA, kasalukuyan na ang isinasagawa ngayon ang bidding para sa major farms.
Inaasahang i-award ang kontrata sa mga mananalong bidder ngayong buwan ng Hunyo hanggang Hulyo. Nauna nang inamin ng DA na nahaharap sila sa mga hamon sa pagpapatupad ng Farm to Market Road bunsod ng adjustment sa costing at epekto ng labis na pagtaas ng presyo ng langis. Ito nila ang naging dahilan ng pansamantalang pagpapaliban ng procurement ng proyekto noong Mayo. Sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, nakakuha ang DA ng 33 billion pesos na budget allocation para makapagpatayo ng 2,300 kilometers na bagong farm to market road sa buong bansa. Hataw Balita ngayon. Hindi nakasecure ang Pilipinas ng non-permanent seat sa United Nations o UN Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Sa ikapat na round ng botohan, nakakuha ang bansang Kyrgyzstan ng 142 votes at nasecure ang single seat sa Asia Pacific. Habang nakakuha lamang ang Pilipinas ng 49 na boto, ang UN Security Council ay binubuo ng 15 miyembro, 5 sa mga ito ay pawang mga permanent na mayroong veto power, habang 10 naman ang non-permanent members. Taong 2004 hanggang 2005 pa nang huling mapabilang ang Pilipinas sa nasabing council. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, iginagalang ng Pilipinas ang pasya ng UN member states at nagpaabot ng pagbati sa Kyrgyzstan. Tiniyak rin ng DFA na mananatiling committed ang Pilipinas sa pakikipagtulungan sa ibang mga bansa sa pagsusulong ng peace, stability, sustainable development at rules-based international order. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng abiso ang Philippine Embassy sa Kuwait kung saan muli itong nanawagan sa mga Pilipino doon na mahigpit na sundin na mga alituntunin at tagubiling pangkaligtasan na inilalabas ng pamahalaan ng Kuwait, lalo na yung nanggagaling sa Ministry of Interior at General Department of Civil Defense. Hinikayat ang mga miyembro ng Filipino community na manatili sa bahay o sa ligtas na lugar at iwasan ang hindi importanteng lakad. Mainam din na panatilihing may charge ang inyong mobile phones at iba pang device. Iwasan din ang pagbabahagi ng mga sa mga special o sa mga official sources. Ang mga nangangailangan ng agarang tulong sa pulisya, medikal at iba pang kaugnay na emergency ay hinihikayat na huwag mag-atubiling tumawag sa 112. Ang abiso na ito ay inilabas ng Embahada sa Kuwait sa gitna ng umiinit na sagupaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Hataw Balita ngayon. Sa kaugnay na balita, naglabas rin ng babala ang Philippine Embassy in Israel, lalo na sa mga naninirahan sa Northern District sa mga posibleng pagsabog o pag-atake sa gitna ng nagpapatuloy na labanan sa pagitan ng Israeli forces at Hezbollah. Sa advisory ng Philippine Embassy, naglabas ito ng direktang link na pwedeng maggamit ng mga Pinoy na nakatira sa Kiryat Shimona at mga kalapit na lugar para ma-locate o makita ang mga bomb shelter o protected spaces sa kanilang lugar. Mayroon ring direktang link na ibinigay ang embahada para sa iba pang mga Pilipino sa ibang bahagi ng Israel. Payo ng embahada, bukas ang link o i-allow ang location access kung hihingin. Hanapin ang shelters o iba pang emergency services sa mapa. Isumang inyong lokasyon upang makita ang pinakamalapit na shelter. Hinikayat ang mga Pilipino sa Israel, lalo na ang mga nasa hilagang bahagi ng bansa, na suriin at pag-aralan ng link na ito upang mas maging handa at malaman agad kung saan papunta sakaling may emergency. Hataw Balita ngayon. Yan, mahalaga po yung ganyang paalala ng ating gobyerno patungkol sa ating mga kababayan na nasa affected area nga po nitong gulo na sa gitnang silangan. Dapat alam po natin saan yung areas na pwede nating takbuhan. Yung tinatawag nilang protected areas of bomb shelter. At siguro dagdag din doon yung dapat alam ng ating mga kababayan gaano katagal
ang biyahe, kung babiyahe o tatakbuhin yung mula sa kanyang kinaroroonan papunta doon sa kanyang shelter. Dahil pagka mayroong alarma na may bombang paparating o pasabog, ang bilis kasi ng ano nun Ang bilis nung bagsak, ilang segundo lang, wala pang 1 minuto, tapos sasabog na. Yung layo ng tinatapon ng debris nung pagsabog, ang layo nung naabot. Kaya dapat kasama po yun sa ikukonsider ng ating mga kababayan. Kaya may binigay po na link, mga contact numbers, maaari po na sila ay makipag-ugnayan doon. Oo, baka po pwedeng bigyan ng priority yan ng ating mga kababayan para maiwasan na sila mapahamak dahil nga dito sa tumitindi na naman na sigalot o bombahan diyan sa gitnang silangan nga itong sa Lebanon, ayan, yung Israel, sa Iran, ayan. Kaya ito nga, yung binalita nga natin na ito, yung sa Kuwait, di ba? Kasi binomba yung airport ng Kuwait. Kaya nga siguro payo natin din sa ating mga kababayan, umiwas muna dun sa mga matataong lugar nga at siguro dun sa mga pasilidad ng Amerika dyan sa Middle East nga. Okay. Again, yung panawagan na dapat yung mga Pilipino, mga kababayan natin Pilipino, doon sa mga league na binibigay ng gobyerno, dapat practicein nyo po yan para mayroon silang mga advance information na makukuha at makakapag-ingat sila. Puntahan na natin ang ating Global News ngayong umaga. Global News. Muling nagpalitan ng pag-atake ang Iran at Estados Unidos kasabay ng lalong paghina ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang panig. Tinarget ng Iran ang mga pasilidad at base ng Estados Unidos sa Kuwait at Bahrain. Gumanti naman ang US at naglunsad ng mga pag-atake sa Qashm Island malapit sa Strait of Hormuz. Si James Bontuyan, umahataw. Naglunsad ng panibagong pag-atake ang Iran sa mga bansa sa Gulf region na mayroong mga pasilidad at base militar ng Estados Unidos. Isa sa pinakamatinding naapektuhan ng mga pag-atake ang Kuwait matapos tamaan ng Kuwait International Airport. Ayon sa mga otoridad, isa ang nasawi at mahigit 6 na po ang nasugatan matapos tamaan ng mga drone ang ilang bahagi ng airport at iba pang mahalagang infrastruktura. Dahil dito, pansamantalang itinigil ang operasyon sa paliparan at ilang eroplano ang dinivert sa iba pang destinasyon bago muling pinayagang magpatuloy ang limitadong biyahe. Tinawag naman ng Kuwaiti Defense Ministry ang insidente bilang isang kriminal na pag-atake ng Iran. Samantala, nagpatunog din ng mga sirena sa Bahrain matapos madetect ang pagpasok ng ilang missile at drone. Ayon sa Bahraini military, 3 missile at ilang drone ang napigilan ng kanilang air defense system bago pa man tumama sa mga target. Kinumpirma ng Iran na nais nilang wasakin ang mga military facility ng Estados Unidos sa rehiyon bilang ganti sa mga hakbang ng Washington laban sa kanilang bansa. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, kabilang sa mga tinarget nila ang isang airbase sa Kuwait at ang headquarters ng US 5th Fleet sa Bahrain. Ngunit nilinaw ng Estados Unidos na walang tumamang pag-atake sa mga nasabing pasilidad. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, nabigo ang lahat ng pag-atake ng Iran laban sa US forces dahil agad itong naharang o hindi umabot sa mga target. Bago ang mga pag-atake ng Iran, nagsagawa muna ng operasyon ng Estados Unidos malapit sa Strait of Hormuz. Ginamit ng US troops ang Hellfire missile upang tamaan at pahintuin ang isang oil tanker na papunta sa isang mahalagang daungan ng Iran sa Kharg Island. Ayon sa CENTCOM, hindi sumunod ang barko sa mga babala ng Estados Unidos kaugnay ng ipinatutupad nitong blockade sa mga daungan ng Iran. Kasunod nito, naglunsad din ang Amerika ng mga tinawag nitong self-defense strikes sa Qashm Island matapos umano ang mga tangkang pag-atake ng Iran sa mga bansa sa Gulf. Tinamaan sa operasyon ng isang Iranian military ground control station na pinaniniwala ang ginagamit sa pagkontrol ng mga drone at iba pang operasyong militar ng Tehran.
Mariing kinundina ng Iran ang mga pag-atake at tinawag itong malinaw na paglabag sa umiiral na tigil putukan. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, may direkta at malinaw na pananagutan ang mga pamahalaan ng Kuwait at Bahrain dahil pinahihintulutan nila ang pwersa ng Estados Unidos na gamitin ang kanilang teritoryo sa mga pag-atake sa Iran. Nagbabala rin ang IRGC na may mabigat na kapalit ang anumang pagtatangkang guluhin ang seguridad ng Strait of Hormuz. Samantala, nagpahayag din si Mohsen Rezai, military advisor ni Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei, na hindi papayag ang Iran na mahigitan o madiktahan ng Estados Unidos sa mga negosasyon o mga kaayusan kaugnay ng tigil putukan. Nagbabala rin siya na anumang panibagong agresyon laban sa Iran ay sasagutin ng mas malawak na paggamit ng mga missile at drone. Samantala, nanawagan naman ng United Arab Emirates ng mas matatag na pagkakaisa ng mga bansa sa Gulf region. Ayon kay Anwar Gargash, diplomatic advisor ng Pangulo ng UAE, hindi lamang Kuwait o Bahrain ang tinatamaan ng mga pag-atake kundi ang buong rehiyon. Iginit niya na ang agresyon laban sa isang bansa sa Gulf ay agresyon din laban sa lahat at kailangan magkaroon ng matatag at nagkakaisang tugon ng mga bansa sa rehiyon. Dahil sa muling pagsiklab ng pag-atake ng magkabilang panig, lalong humihina ang pag-asang magtatagumpay ang mga negosasyon sa pagitan ng Tehran at Washington. Una nang naiulat na tumanggi ang Iran na makipagpalitan ng mensahe sa Estados Unidos sa pamamagitan ng mediator dahil sa paglala ng tensyon sa Lebanon. Iginiit ng Iran na kailangang maipatupad ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah bago muling umusad ang mga pag-uusap sa Estados Unidos. Sa kabila nito, nananatiling kumpiyansa si US President Donald Trump na posible pa ring mabuo ang kasunduan sa pagitan ng Iran at US. Pinabulaanan ni Trump ang ulat na itinigil na ang negosasyon at iginiit na patuloy ang mga pag-uusap at naniniwala siyang maaaring maabot ang isang kasunduan sa mga susunod na araw kaugnay ng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagpapalawig ng tigil putukan. Samantala, sa pagdinig sa US Congress, sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na hindi na dapat ituring na may digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Rubio, tapos na ang sigalot at ang focus sa ngayon ay ang pagpapatupad ng mga kasunduan upang maiwasan ang panibagong paglala ng tensyon. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Dalawang paramedic ang kumpirmadong nasawi matapos tamaan ng isang Israeli strike ang kanilang ambulansya sa timog ng Lebanon sa kabila ng umiiral na partial ceasefire. Kasabay nito muling nagpalitan ng pag-atake ang Israel at Hezbollah na ikinasawi ng hindi bababa sa 9 na individual. May hataw na balita si Joan Nano. Tinamaan ng isang Israeli strike ang isang ambulansyang bumabiyahe sa Cheawar area sa Lebanon na ikinasawi ng 2 paramedic at ikinasugat naman ng isa pa. Ang ambulansya ay pagmamay-ari ng Risala Scouts Association, isang organisasyong may kaugnayan sa Amal Movement na kaalyado ng Hezbollah. Mariing kinundina ng Ministry of Health ng Lebanon ang pag-atake at inakusahan ng Israel ng hindi paggalang sa international humanitarian law na nagbibigay ng espesyal na proteksyon sa mga healthcare worker at medical vehicle sa panahon ng digmaan. Ayon pa sa ministry, umaabot na sa mahigit 128 paramedic at healthcare workers ang nasawi sa mga pag-atake sa Lebanon sa loob lamang ng nakalipas na 3 buwan. Ayon sa mga otoridad, bukod sa 2 healthcare worker, 6 pang individual ang nasawi sa iba't ibang pag-atake sa timog ng Lebanon, kabilang ang 4 na Syrian at 2 Palestinian na nasawi sa Al-Haush area malapit sa lungsod ng Tyre. Nasawi rin ang isang sundalo ng Lebanese Army matapos tamaan ng drone strike ang kanyang motorsiklo sa pagitan ng Nabatye at Karf Debnit. 2 pang sundalo ang nasugatan sa hiwalay na pag-atake laban sa kanilang sasakyan. Samantala, inianunsyo ng Israeli military na napigilan nilang isang drone at 2 projectile na tumawid mula sa Lebanon patungo sa hilagang Israel. Pagkatapos nito, inako ng Hezbollah ang pananagutan sa pagpapalipad ng mga rocket laban sa isang grupo ng mga sundalong Israeli.
Ayon sa Hezbollah, ginawa nila ito bilang tugon sa patuloy umanong paglabag ng Israel sa bahagyang tigil putukan na pinagkasunduan noong Lunes. Sa kabila ng mga paglabag, patuloy ang pag-uusap ng mga opisyal ng Israel at Lebanon sa Washington upang palakasin ang kasunduan sa tigil putukan. Umaasa naman si U.S. Secretary of State Marco Rubio na makakabuo ang magkabilang panig ng isang konkretong plano para sa seguridad ng Lebanon na hindi nakasandig sa Hezbollah. Ngunit sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap, nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa Hezbollah. מיגון זה תוספת לביטחון. זה לא המרכיב של הביטחון, זה לא היסוד של הביטחון, אבל זה תוספת לביטחון במאבק הגדול שאנחנו עושים נגד חיזבאללה, ואנחנו גם נצליח בו. אנחנו גם נפתור את בעיית הרחפנים, טובי המוחות בעם ישראל. Iginiit din ni Netanyahu na palalakasin pa ng kanilang pamahalaan ng mga komunidad sa hilagang Israel na madalas tamaan ng mga rocket at drone attack. וגם מחוץ למדינת ישראל מגויסים כרגע לפרויקט לאומי. אנחנו נפתור את הבעיה הזאת, אנחנו נחזיר גם את הביטחון וגם את השגשוג לצפון. אנשים ינערו לצפון. אנחנו שמים פה כסף גדול מאוד. Sa kasalukuyan, nananatiling marupok ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah habang patuloy ang pagdami ng bilang ng mga sibilyang nasasawi sa sagupaan ng magkabilang panig. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Tinamaan ng mga drone ng Ukraine, isa-isa sa pinakamalaking pag-atake nito sa Russia ang St. Petersburg na ikalawa sa pinakamalaking lungsod sa bansa. Nangyari ang pag-atake kasabay ng pagbubukas ng St. Petersburg International Economic Forum o SPF, ang prestihiyosong pagtitipon na kilala rin bilang Russian Davos, na dadaluhan ni President Vladimir Putin at libu-libong delegado mula sa iba't ibang bansa. May hatol na balita si Noel Poliarco. Naglunsad ang Ukraine ng malawakang drone attack sa St. Petersburg kasabay ng pagbubukas ng St. Petersburg International Economic Forum o SPF. Tinatayang 20,000 delegado mula sa mahigit 130 bansa ang dumalo sa 3 araw na pagtitipon na tinataguriang Russian Davos. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, tinamaan ng mga drone ang St. Petersburg Oil Terminal at ang Kronstadt Naval Base, isang mahalagang pasilidad ng Baltic Fleet ng Russia. Umabot ng mahigit 1,000 kilometro ang nilipad ng mga drone bago tumama sa mga target sa ikalawang pinakamalaking lungsod ng Russia. Naglabas din ang Ukraine ng video na nagpapakita ng malakas na pagsabog at makapal na usok mula sa mga pinatamaang pasilidad. Ayon pa sa Ukraine, tinamaan din ang operasyon ng isang pasilidad sa Tambov region na iniuugnay sa produksyon ng mga armas ng Russia. Dahil sa pag-atake, pansamantalang isinara ang Pulkovo Airport ng St. Petersburg at naantala o nakansela ang ilang flight. Iniulat din ng mga saksi ang malalakas na pagsabog at makapal na usok na makikita mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon naman sa isang advisor ng Ukrainian Defense Minister, mistulang nagsimula ang Economic Forum sa gitna ng usok mula sa mga pag-atake. Sinabi ng mga opisyal ng Ukraine na layunin ng operasyon na gambalain ang prestihiyosong pagtitipon na dadaluhan ni Russian President Vladimir Putin at mga opisyal mula sa iba't ibang bansa. Ang SPF ay matagal nang itinuturing na pangunahing economic forum ng Russia para makakuha ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Ngunit matapos ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022, maraming bansa sa kanluran at negosyante ang tumigil sa pagdalo sa pagtitipon. Sa kabila nito, dumalo pa rin ang mga kinatawan mula sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Belarus, Cuba at iba pang kaalyadong bansa ng Moscow. Ayon kay Kirill Dmitriev, economic envoy ng Kremlin, nananatiling malakas ang suporta ng mga bansa ng Global South sa Russia. Samantala, mariing kinundina ng Kremlin ang mga pag-atake.
Ayon kay Kremlin spokesman Dmitry Peskov, magpapatuloy ang Russia sa pagtugon nito sa mga operasyon ng Ukraine. Ayon sa Russian Defense Ministry, umaabot sa 354 Ukrainian drones ang napabagsak sa iba't ibang rehiyon ng bansa sa loob ng magdamag, kabilang ang mga lugar malapit sa Ukraine at Crimea. Ngunit sa kabila ng malawakang air defense operation, may mga drone pa ring nakalusot at tumama sa mga target sa St. Petersburg. Kasabay nito, nagpatuloy rin ang mga pag-atake ng Russia sa Ukraine kung saan 4 na ang nasawi sa Kherson at Kharkiv. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, sumiklab ang malawakang protesta sa Southampton, United Kingdom matapos ilabas ang body cam footage kung saan makikita ang pinupusasan ng mga pulis ang isang 18 anyos na estudyante nanghihingalo matapos masaksak. Ang insidente ay nagdulot ng matinding galit sa publiko at panibagong debate hinggil sa paghawak ng mga pulis sa mga kasong may kaugnayan sa lahi o race at pagpapatupad ng batas. May hataw na balita si Jihan Tamasyonas. Hindi bababa sa 1,000 individual ang nagtipon sa Southampton, England upang magprotesta matapos ilabas ang body cam footage ng mga pulis kaugnay sa pagkamatay ng 18 anyos na si Henry Nowak. Si Nowak ay nasawi noong Disyembre matapos masaksak ng 23 anyos na si Vikram Digwa habang papauwi mula sa isang gabi kasama ang kanyang mga kaibigan sa football team. Noong Lunes, hinatulan ng hukuman si Digwa ng hindi bababa sa 21 taong pagkakulong dahil sa pagpatay kay Nowak gamit ang isang kutsilyo. Ngunit hindi ang hatol ang nagpagalit sa maraming Briton. Sa footage na inilabas ng pulisya at ipinakita sa hukuman, makikitang ilang ulit na sinabihan ni Nowak ang mga pulis na hindi siya makahinga at nasaksak siya. Sa halip na agad na tulungan, pinusasan muna siya ng mga pulis matapos sabihin ng salarin na siya raw ang biktima ng racial abuse. May isang pulis pang narinig sa video na tila hindi naniniwala nang sabihin ni Nowak na siya ay nasaksak. Ilang saglit lamang ang lumipas ay bumagsak ang binata at nawalan ng malay. Ayon sa ama ng biktima na si Mark Nowak, nakakagulat at hindi makatao ang nangyaring pagtrato sa kanyang anak. Dahil sa paglabas ng footage, nagtipon ang mga demonstrador sa labas ng istasyon ng pulisya sa Southampton. Kalaunan, nagmarcha ang ilang protester patungo sa lugar kung saan naganap ang krimen. Nagkaroon pa ng komosyon sa pagitan ng mga rallyista at pulis na nagbabantay sa lugar. Sa gitna ng kontrobersya, nagpahayag ng pagkabahala si British Prime Minister Keir Starmer. Henry Nowak was a kind, thoughtful and much loved young man, and this has understandably been devastating for his parents, for his family and everybody who knew him. And I have seen the body cam footage. It's harrowing, and I have to say, as a father of a 17-year-old boy, I felt sick. Suportado din ni Starmer ang pag-iimbestiga ng Independent Office for Police Conduct o IOPC sa insidente. It is absolutely right that the IOPC are looking at this. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism inform the decision-making in this case. Samantala, tiniyak ni Secretary of State for the Home Department Shabana Mahmood na mananagot ang sinumang mapapatunayang nagkulang o nagkamali sa paghawak sa insidente. Binigyang diin din niya na ang lahat ng mamamayan ay pantay-pantay sa harap ng batas, anuman ang kanilang lahi o pinagmulan. Everyone in this country is equal before the law. It is the promise upon which our whole justice system rests, and the equality of every citizen is the foundation on which the openness, tolerance, and generosity of this country rests. Gayunman, nagbabala rin si Mahmood sa lumalaking kaguluhan sa bansa kung saan nakakatanggap ng mga banta ang ilang pulis, kabilang ang mga hindi naman sangkot sa kaso. A dangerous undercurrent that I have seen in the reaction to this awful crime.
threats against police officers are utterly unacceptable. There can be no justification for intimidation, abuse, or attempts to take the law into one's own hands. A police officer unrelated to this case has been misidentified online and subjected to death threats. Nanawagan din siya na huwag gamitin ang insidente upang pag-awayin ang mga komunidad. Giit niya, hindi dapat malihis ang focus ng publiko dahil ang kaso ni Nowak ay isang kaso ng pagpatay at hindi isang usapin ng relihiyon o lahi. We cannot allow this murder to turn communities against one another. We must condemn those who seek personal political profit from tragedy. Instead, we must show who we really are in this country. This was a murder, a vile and violent crime. The punishment must be reserved for those who are responsible for the act. Samantala, inilipat na sa independent watchdog ang investigasyon sa mga aksyon ng mga pulis na sangkot sa insidente. Habang patuloy ang paghahanap ng katarungan para kay Henry Nowak, nananatiling sentro ng pambansang debate sa United Kingdom ang usapin ng police accountability, racial fairness at pagtiwala ng publiko sa mga tagapagpatupad ng batas. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. 3 tauhan ng Royal Navy ang nasawi matapos bumagsak ang isang Merlin Mk4 helicopter habang nagsasagawa ng training exercise sa Devon, England. Agad na responde ang mga emergency personnel sa lugar ng insidente matapos maiulat ang pagbagsak ng helicopter madaling araw nitong Martes, June 2. Agad na ipinaalam sa mga pamilya ng mga nasawing sundalo ang trahedya habang nagpapatuloy ang investigasyon sa sanhi ng aksidente. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga opisyal ng United Kingdom at Royal Navy sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Hataw Balita ngayon. Hiniling ng Taiwan sa Japan at Pilipinas na igalang ang mga karapatan at teritoryo nito sa nakatakdang maritime boundary negotiations ng dalawang bansa. Kasunod ito ng plano ng Maynila at Tokyo na simulan ang formal na usapan hinggil sa hangganan ng kanilang exclusive economic zones at continental shelves. Ayon sa Taiwan, may bahagi ng lugar na pag-uusapan na sumasaklaw rin sa maritime zone na inaangkin ng Taiwan sa silangang bahagi ng isla. Iginiit ng Taipei na hindi dapat maapektuhan ng anumang magiging kasunduan ang mga karapatang tinatamasa nito sa ilalim ng international law. Kasabay nito, tinututulan din ng Taiwan ang panghihimasok ng China sa usapin at muling itinanggi ang pag-aangkin ng Beijing sa soberanya ng isla. Hataw Balita ngayon. Muling makikipagtulungan ng Estados Unidos sa Global Vaccine Alliance na Gavi upang mapabilis ang pagdevelop ng bakuna laban sa Bundibugyo strain ng Ebola na kumakalat ngayon sa ilang bansa gaya ng Democratic Republic of Congo at Uganda. Layunin ng hakbang na mapigil ang mabilis na pagkalat ng sakit sa rehiyon. May hataw na balita si Aureline Quijano. Patuloy ang pangamba ng mga health expert sa paglawak ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Dahil dito, inanunsyo ni US Secretary of State Marco Rubio na muling makikipagtulungan ng Estados Unidos sa Gavi o Vaccine Alliance, isang organisasyong tumutulong sa mga mahihirap na bansa upang makabili ng mga bakuna at makatugon sa mga nakahahawang sakit. Ang Gavi ay matagal nang katuwang ng mga bansa sa paglaban sa mga sakit tulad ng tigdas, diphtheria at Ebola sa pamamagitan ng pagpapalawak ng access sa mga bakuna. Noong nakaraang taon, itinigil ng pamahalaan ng Estados Unidos ang pagpopondo sa Gavi matapos questionin ni US Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. ang mga pamamaraan nito sa usapin ng kaligtasan ng mga bakuna. Ngunit sa pagdinig ng Senate Foreign Relations Committee, sinabi ni Rubio na nagpasya ang State Department na muling makipag-ugnayan sa Gavi dahil sa lumalalang banta ng Ebola. The State Department a few weeks ago made the decision that we were going to re-engage on this issue of Gavi.
Ayon kay Rubio, nakilahok din si Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. sa mga pagtalakay hinggil sa pakikipagtulungan ng Estados Unidos sa organisasyon. The President had asked that we allow Secretary Kennedy to play a leading role on the Gavi decision because of his strongly held views with regards to vaccine safety, and he wanted them to conduct some reforms. Dagdag pa ni Rubio, hangad ng Washington na makabuo ng kasunduan na katanggap-tanggap sa Kongreso at kasabay nitong maisulong ang mga layunin nito sa global health. We'd like to get this issue resolved in an outcome that's acceptable both to Congress and also to our goals on global health. Samantala, inanunsyo naman ng Gavi ang pag-activate ng hanggang 50 milyong dolyar mula sa First Response Fund nito upang palakasin ang pagtugon sa Ebola outbreak. Ayon sa organisasyon, 40 milyong dolyar ang nakalaan para sa pag-develop ng mga bakunang nakatutok sa Bundibugyo virus. Ang natitirang 10 milyong dolyar naman ay gagamitin para sa agarang pangangailangan sa pagkontrol ng outbreak at pagprotekta sa mga regular na immunization program sa mga apektadong bansa. Ayon kay Gavi Chief Executive Officer Sania Nishtar, kailangang kumilos agad kahit wala pang aprobadong bakuna para sa Bundibugyo strain. Sinabi ni Nishtar na ang maagang pagpupondo ay magbibigay daan sa mga manufacturer na makapaghanda para sa malakihang produksyon ng bakuna habang nagpakita ng magandang resulta ang mga clinical trial. Sinabi ni Nishtar na ang maagang pagpupondo ay makapagbibigay daan sa mga manufacturer na makapaghanda para sa malakihang produksyon ng bakuna kapag nagpakita ng magandang resulta ang mga clinical trial. Layunin din ng Gavi na makipagtulungan sa World Health Organization, Africa Centers for Disease Control and Prevention, UNICEF at CEPI upang mapabilis ang pagpapalabas at pamamahagi ng mga bakuna kung mapapatunayang epektibo ang mga ito. Sa kasalukuyan, wala pa ring aprobadong bakuna laban sa Bundibugyo strain ng Ebola, kaya nakatutok ang mga health expert sa pagpapalakas ng surveillance, paghihiwalay sa mga posibleng kaso at pagpapaigting ng mga hakbang sa pag-iwas sa sakit. Marie Peñaranda, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Marie Peñaranda. Yan po ang umahataw na balita ni Marie Peñaranda. Hindi bababa sa 21 ang nasawi at maraming iba pa ang nasugatan matapos masunog ang isang gusali sa New Delhi, India. Ayon sa mga ulat, ilan sa mga nasawi ay mga dayuhan mula sa South Asia at Africa na nagtungo sa India para sa gamutan o upang samahan ng mga kamag-anak na nagpapagamot. Ang gusali ay ginagamit bilang bed and breakfast na malapit sa isang pribadong ospital at nagsisilbing tuluyan ng mga pasyente at kanilang mga kasama. Mahigit 4 na po ang nailigtas at naisugod sa ospital habang patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at mga posibleng paglabag sa safety regulations. Isa ito sa pinakamalalang insidente ng sunog sa New Delhi nitong mga nakaraang taon at muling nagbunsod ng panawagan para sa mas maigpit na pagpapatupad ng mga safety guidelines sa mga gusali. Hataw Balita ngayon. Naglandfall ang Typhoon Jangmi sa timog na bahagi ng Wakayama Prefecture sa Western Japan kahapon, Miyerkules ng madaling araw. Naglabas ang Japan Meteorological Agency ng pinakamataas na flood danger warning matapos umapaw ang Kosa River dahil sa matinding pag-ulan. Nakakita rin ng matataas na alon sa dagat sa pagpasok ng bagyo sa bansa, kaya pinag-iingat ang mga residente malapit sa coastal area. Nakapagtala naman ng linear rain band o sunod-sunod na malalakas na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha at posibleng pagguho ng lupa sa ilang lugar. Nagbabala mga otoridad sa posibilidad ng matinding pagbaha at iba pang sakunang dulot ng ulan at hinikayat ang mga residente sa mga delikadong lugar na lumikas kaagad. Hataw Balita ngayon.
4 naman ang nasugatan matapos umatake ang isang oso sa 2 pabrika at isang residential area sa Fukushima, Japan. Unang namataan ang oso sa isang pabrika ng piyesa ng sasakyan kung saan ilang empleyado ang umano'y nakagat ng hayop. 2 pa ang nasugatan habang nagpapatuloy ang paglibot ng oso sa kalapit na komunidad at isa pang pabrika. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon habang dumarami ang mga ulat ng paglitaw ng mga oso sa Japan kasunod ng kanilang paglabas mula sa hibernation. Iginiit ng bagong Senate Majority Bloc na hindi na si Senator Alan Peter Cayetano ang Senate President, kundi pinalitan na siya ni Senator Sherwin Gatchalian na naihalal bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President matapos ang huling sesyon bago ang adjournment sinidye kahapon. Dahil sa pagdalo ng 12 miyembro ng Senado, opisyal na idineklara ang pagkakaroon ng quorum. Sa gitna ng reorganisasyon, inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Matapos ang kanyang panunumpa, kinilala rin siya bilang acting Senate President. Alinsunod sa mga panuntunan ng Senado dahil sa kawalan ng dating Senate President. Sa issue ng quorum, binanggit ni Senator Gatchalian ang jurisprudence o desisyon ng Supreme Court noong 1949 sa kasong Abelino versus Cuenco. Sa kasong ito, kinilala ng korte na kapag may 12 miyembro ng Senado ay mayroon ng quorum. Ipinaliwanag dito na ang quorum ay maaaring ibatay sa mga aktwal na miyembrong narito sa bansa upang hindi mahadlangan ang serbisyo ng Senado. Sabi pa ni Senator Erwin Tulfo, sila na ang bagong majority sa Senado. Paliwanag nito, lumalabas na 22 lamang sila sa ngayon dahil hindi nakasama sa bilang sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Jinggoy Estrada. Of course, yes, because the new majority, there's 12 of us. There's 12 of us. And then another thing, did you hear Senator Cheese abstained? Hindi naman ah. So he did not abstain doon sa mga when we said Senator Win said na declare all committee seats vacant except for the Senate presidency. Hataw Balita ngayon. Matapos ang nangyaring sesyon at quorum kahapon, napalitan na ang hanay ng committee chairmanship sa Senado. Sa ilalim ng bagong Senate Committee chairmanship, si Senator Erwin Tulfo na ang bagong chair ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee at Social Justice, Welfare and Rural Development. Habang si Senator J.V. Ejercito naman ang naka-assign sa Committee on Finance, Senator Tito Soto sa National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation. Habang si Senator Ping Lacson naman ang itinalagang mangunguna sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Accounts. Si Senator Rafi Tulfo sa Public Services, Senator Bam Aquino sa Basic Education, at Senator Kiko Pangilinan sa Agriculture, Food and Agrarian Reform. Samantala, si Senator Risa Hontiveros naman ang mangunguna sa Health and Demography. Senator Lito Lapid ang hawak sa Games and Amusement at Senator Mig Zubiri para naman sa Foreign Relations Rule. Samantala, si Senator Cheese Escudero naman ang mangunguna sa Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement. Hataw Balita ngayon. Kinikilala ng Malacanang ang bagong pagpapalit ng liderato sa Senado kung saan itinalaga si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore o acting Senate President. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ayon sa batas at rule of law ang nangyaring pagpapalit ng bagong liderato sa Senado. Binigyan din rin ng Palace official na inirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya, gayon din ang liderato ni Senator Sherwin Gatchalian. Hataw Balita ngayon.
Binasag ni Senator Francis Cheese Escudero ang kawalan ng quorum sa Senado matapos siyang sorpresang dumating sa uling sesyon ng mataas na kapulungan kahapon. Samantala, hindi naman direktang sinagot ng anilay bagong majority sa Senado kung ano ang epekto kung sakaling maaresto si Senator Escudero dahil may kaso rin itong plunder sa ombudsman. May hataw na balita si Dante Amento. Hindi inaasahan ng marami ang biglang pagsipot ni Senator Francis Cheese Escudero sa huling sesyon ng Senado kahapon. Si Escudero ang kaisa-isang miyembro ng majority block ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na dumalo sa huling araw ng sesyon. Agad namang idineklara na may quorum at nagkaroon ng roll call at sesyon. Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Hontiveros, Lacson. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ni Senador Escudero ang kasalukuyang impasse o hindi pagkakasundo sa Senado ay hindi makatarungan at hindi katanggap-tanggap. Ayon sa Senador, ang matinding pagkakahati-hati sa politika ay nakakahadlang na sa mandato ng kanilang institusyon. Binigyang din ito na ang kanyang paninindigan ay hindi isang paligsahang pampolitika. Sa halip, ang kanyang katapatan anya ay nasa institusyon ng Senado na kailangang unahin kaysa pansariling interes. Nilinaw ni Escudero ang kanyang layunin na hindi ito usaping pampolitika. Wala anya siyang sinasamahan o iniiwan ng grupo, pangkat, paksyon. Dagdag pa niya, ang ganitong sitwasyon ay hindi maaaring manatili dahil direktang naaapektuhan nito ang kakayahan ng Senado na gampanan ang tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Dahil sa nangyaring quorum, nagkaroon naman ng mga pagbabago sa liderato at mga komite sa Senado. Inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President pro tempore. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore. Matapos ang kanyang panunumpa, kinilala din siya bilang acting Senate President. Pinalitan din ang mga namumuno sa iba pang komite sa mataas na kapulungan. Sabi pa ni Senator Erwin Tulfo, sila na ang bagong majority sa Senado. Lumalabas anya na 22 lang sila ngayon dahil hindi nakasama sa bilang sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Jinggoy Estrada. Of course, yes. Because the new majority, there's 12 of us. There's 12 of us. And then, another thing. Did you hear Senator Cheese abstained? Hindi naman So he did not abstain. Doon sa mga, when Senator Win said na declare all committee, seats vacant, except for the Senate presidency. Nang tanungin si Senator Tulfo kung ano naman ang mangyayari kung sakaling maaresto rin si Senator Cheese dahil may kinakaharap rin itong kasong plunder sa ombudsman dahil posible nitong maapektuhan ang bagong majority, ipinaliwanag nito na wala pa namang warrant ang senador dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon. It depends to the ombudsman po, di ba? Then we have to talk it over. Nag-adjourn din kaagad ang Senado at nakatakdang magbabalik sesyon sa araw ng State of the Nation Address ng Pangulo sa susunod na buwan. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Inaasahang matutuloy pa rin ngayong araw ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control projects issue. Sa kabila ito na nangyari kahapon sa Senado na nagkaroon ng pagpapalit ng chairmanships ng mga komite. May umahataw na balita si Jed Neresina.
Nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na tuloy ang nakaschedule na ikasyam na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee mamayang alas 10 ng umaga. Kasunod ito ng tinawag niyang illegal na pag-takeover ng grupo ni Senator Sherwin Gatchalian at ang pagpapalit niya ng Senate Secretary, Acting Sergeant at Arms, pati na rin ang pagdedeklarang bakante ang pamunuan ng lahat ng komite ng Senado. Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. Iginiit ng senador na illegal na kudeta ang ginawa ng 12 senador kahapon sa plenaryo. Senator Erwin is not the legal chairperson of the Blue Ribbon Committee. Okay, Senator Pia Cayetano is the chairperson because there was no quorum, there was no session under the law that took place. Dahil dito, mahigpit na ipinag-utos ni Senator Cayetano sa mga opisyal ng Senado na panatilihing bukas ang mga pasilidad ng institusyon. I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open. I will go to the Senate before 10 o'clock. I will do what I can para buksan yung session hall at nandun po ang hearing natin. We will have the Blue Ribbon Committee. As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado. Do not padlock the Senate. Samantala kagabi naglabas ng ibang memorandum naman si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na gumaganap din bilang acting SP. Base sa memo, inaatasan nito ang mga empleyado ng Senado na magtrabaho muna sa bahay o work from home ngayong araw June 4. Sa kabila nito, nag-anunsyo naman ang Senate Public Relations and Information Bureau o PRIB na humihiling sila ng presensya ng media na magko-cover sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasunod ng nakatakdang press conference ngayong umaga ni Acting Senate President Gatchalian. Pero kagabi, nagpalabas ng notice of cancellation ang bagong Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo, kung saan ipinababatid nito na hindi matutuloy ang nakatakdang hearing ngayong araw at suspendido ito until further notice. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Naharap ngayon sa reklamo si Senator Alan Peter Cayetano at iba pang senador dahil sa hindi pagpapakita sa sesyon. Kahapon nag-file ng ethics complaint sa Senado ang isang 21 anyos na college student bunsod ng umano'y kapabayaan ng majority bloc sa tungkulin. Hiling nito mapanagot ang mga senador na absent sa nakalipas na 3 araw. Unang-una po, hindi po dapat inuuna ang politika sa panahon ngayon na nagtataas ng presyo ng langis. At pangalawa po, dapat sinasantabi ang mga galit at yung sarili po nila ang hidwaan sa halata naman po na negligence of duty po yung ginagawa nila kasi unang-una po sa lahat, hindi po sila nag-convene. Dapat ay yung trabaho ng mga kongresista at mga senador. Hataw Balita ngayon. Bago mag-adjourn sinidye ang first regular session ng 20th Congress, inaprubahan sa Kamara ang ilang mahalagang panukalang batas. Kabilang narito ang anti-political dynasties, anti-disinformation at kalinga measures. May hatong na balita si Rosalie Cos. Ipinagmalaki ni House Speaker Faustino Bogie III sa huling sesyon sa plenaryo ng Kamara ang bilang ng mga panukalang batas na naipasa ng House of Representatives. Ito ay bago ang adjournment sine die ng first regular session ng 20th Congress. Isa na rito ang House Bill No. 8389 o panukalang nagbabawal sa political dynasty sa national at local elective offices. Sa ilalim ng panukala, hindi ipinahihintulot ang mag-asawa o magkaanak hanggang second degree of consanguinity o affinity na sabay na humawak o tumakbo sa mga halal na posisyon sa national, provincial, city, municipal o barangay. Inaprubahan ito sa huli at ikatlong pagbasa sa botong 267 affirmative, 20 negative at 7 abstentions. Mahigit 160
na panukalang batas na ang naipasa na ng Kamara at naipadala na sa Senado. Kalahati o 26 sa 52 LEDAC priority measures ang naaprobahan na on third reading. Bago ito, tinutulan ng ilang miyembro ng minorya ang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill na para sa kanila ay pinalabnaw. 38 years na po natin iniintay ang isang tunay na anti-political dynasty law. 38 years of waiting only to be given a piece of legislation that is more concerned with perpetuating political dynasties than ending them. Ang lohika sa larangan ng politika, kailangang limitahan ang karapatan ng ilang pamilyang tradisyonal na politiko na naghahalin-lihinan sa pwesto upang bigyang daan ang tunay na partisipasyon at representasyon mula sa hanay ng ordinaryong mamamayan. Nabigo ang House Bill 8389 na gawin ito dahil sa dami ng mga butas na pabor sa mga dinastiya, gaya ng pagpapahintulot sa kanila na tumakbo at umupo sa ibang distrito, sa party list o antas ng gobyerno. Hindi kailangan ng mamamayan ng ganitong klaseng kompromiso na nagpapanatili lamang sa bulok na sistema ng paghahari ng iilan. Subalit naniniwala ang isa sa mga sumusuporta sa Anti-Political Dynasty Bill, mapapatatag ng panukala ang mga government institution. This measure is not about attacking families. It is about protecting institutions. Because the stronger institutions become, the less dependent the country becomes on surnames, personalities, and entrenched political machinery. Ang approval ng Kamara sa Anti-Political Dynasty Measure ang pinakamalayo nang naabot ng isang kontra-political dynasties na panukala. Samantala, bukod sa Anti-Political Dynasty Measure, inaprubahan na rin ng House of Representatives ang House Bill No. 9465 o Digital Media Anti-False Information Act. Layo ng panukalang ipagbawal ang sadyang paglathala at pagpapakalat ng maling impormasyon na may layuning magdulot ng pinsala sa publiko o seryosong banta sa pambansang seguridad. Ipinagbabawal din sa panukala ang pagpapatakbo ng troll farm at peking network. Sino mang mapatunayang lumabag dito ay haharap sa kaparusahang pagkakakulong sa loob ng 6 hanggang 12 taon at multang hindi bababa sa kalahating milyon hanggang 2 milyong piso. Bukod dito, inaprubahan din ng Kamara ang House Bill No. 9305 o ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance na tinatawag ding Kalinga Bill. Nakapaloob sa panukala ang pagkaroon ng isang National Emergency Response at Resiliency Framework na magkakaloob ng emergency power sa presidente ng bansa sa gitna ng isang krisis sa supply ng mga produktong petrolyo. Sa ilalim din ng panukala, bibigyang daan ang pamahagi ng emergency cash transfers, food assistance at fuel-related relief sa mga apektadong mamamayan. Ayon naman kay Speaker D. III, mahalaga ang pagpasa ng mga panukalang batas na makatutulong sa pagpapagaan ng buhay ng maraming Pilipino. Hindi sapat ang mga pahayag, press conference o mga pangakong walang laman. We need to show concrete solutions in form of laws that generate economic opportunities, strengthen our institution, protect our most vulnerable sectors, and ultimately raise the quality of life of every Filipino family. Mga kababayan ko, ito po ang inyong bagong kongreso. Lahat ng panukalang batas na inaprubahan ng Kamara isusumite sa Senado para sa kanilang pagtalakay at pagsasaalang-alang. Tatagal naman ang Senate adjournment hanggang July 26, 2026. Rosalie Cruz, humahataw sa Balita Ngayon. Posible namang dumulog sa Korte Suprema si dating Congressman Francisco Kiko Barsaga upang questionin ang naging desisyon ng Kamara na nagpatalsik sa kanya sa pwesto. Na-expel si Barsaga matapos bumoto ang 265 na mambabatas pabor sa kanyang pagpapatalsik dahil sa umunoy paglabag sa mga panuntunan ng Kamara at sa Code of Conduct for Public Officials and Employees.
I've been recommended to question it in the Supreme Court. I have no plans yet. Wala ka pang desisyon, pero it's open. Well, I'm open to everything. Yung mga ganun pag-uusapan muna namin. Dahil sa nabakanting pwesto, sinabi naman ng COMELEC na obligado ito magsagawa ng special election sa ika-4 na distrito ng Cavite na posibleng idao sa huling bahagi ng Agosto. Tinatayang aabot naman sa 200 million pesos ang kakailanganing pondo para sa naturang halalan dahil sa malaking bilang ng mga rehistradong botante sa distrito. Nilinaw rin ng COMELEC na maaari pa rin tumakbo si Barzaga sa special election dahil ang kanyang pagpapatalsik ay hindi katumbas ng permanenteng diskwalifikasyon sa paghawak ng pampublikong posisyon. Pwede siya mag-file sapagkat yung kanyang pagkakatanggal sa pagiging kongresista ay hindi po perpetual disqualification to hold public office. Isa rin po yan sa napag-usapan kanina ng Commission and Bank. Samantala, naglabas naman na magkahiwalay na mensahe ng suporta si Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos para kay Barzaga kasunod ng pagpapatalsik sa kanya sa Kamara. Hataw Balita ngayon. Nais ni Senator Jinggoy Estrada na mailipat na maidetene sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame. Ayon ito sa motion to transfer detention facility na inihain ng mambabata sa Sandigan Bayan 5th Division. Kasalukuyang nakadetene si Estrada sa New Quezon City Jail sa Payatas kasama ang iba pang akusado sa flood control scandal dahil sa non-bailable offense na plunder. Itinakdang gawin ang arraignment ni Estrada at 4 na kapwa akusado sa kasong plunder at graft ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Tinanggihan ng Sandigan Bayan 7th Division ang mosyon ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez na alisin ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Iginit ni Romualdez na kailangan niyang magtungo sa Singapore para sa matagal nang nakaschedule na medical consultation matapos sumailalim sa angioplasty. Ngunit ayon sa Anti-Graft Court, hindi siya nakapagbigay ng sapat na dahilan upang patunayang agarang kailangan ang kanyang paglabas ng bansa para sa naturang pagpapagamot. Binanggit din ng korte na hindi na ipaliwanag ng maayos kung bakit sa ibang bansa pa nais isagawa ang kanyang medical check-up. Hataw Balita ngayon. Ipinagutos na ni National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na magsasagawa ng malalimang investigasyon laban sa Sangia Steel Corporation dahil umano sa banta sa national security. Samantala, ipinasasara na ng Department of Environment and Natural Resources ang naturang planta dahil sa nakikitang environmental violations. May hataw na balita si JP Nunez. The whole area shall be subjected sa security and background scanning ng lahat ng pwedeng na nangyari dito na hindi lumilitaw. Magsisimula na ang gagawing malalimang investigasyon ng Department of National Defense laban sa Sangia Steel Corporation na sinalakay ng mga otoridad noong Abril. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr., sa mga isinagawang paunang investigasyon at ocular inspection ng mga otoridad, lumitaw ang naging kapabayaan ng naturang planta. Hindi lamang sa kanilang mga trabahador, kundi pati ang naging posibleng banta nito sa national security. Kasi ito ay magsisilbing tanda at halimbawa na hindi tayo pwedeng magpahintulot ng ganitong klaseng talamak na violation of our national security, whether by kung sino man. Dagdagan ko lang po, paano po kung naanod po yung mga radioactive material sa dagat, sa ilog, at kainin ng mga taho natin, mga isda natin. And ingestion is one of the most concerning issue here. Bunsod nito ay idineklara ni Secretary Teodoro na crime scene ang naturang steel plant. But let us remember, to this date,
Sandhya remains an open crime scene. And the investigation is still ongoing to unearth all the principals and perpetrators of this act and their cohorts. Pinabulaanan naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na politika ang dahilan ng pagpapasara nila sa kumpanya. So again, with regards to pamumulitika, wala po sa vocabulary po ng PAOK yan under my leadership. Purely law enforcement operation po ang paranan namin dyan. Samantala, naglabas na rin ng cease and desist order ang Department of Environment and Natural Resources laban sa Sandhya Steel Corporation. Kaugnay nito ay kinansila na rin ng DENR ang Environmental Compliance Certificate o ECC ng naturang planta. Posible namang maharap sa reklamong paglabag sa Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act at Philippine Clean Water at Clean Air Act ang Sandhya Steel Corporation. Nauna nang iginiit ng Sandhya Steel Corporation na isang harassment at corporate sabotage ang ginawang raid sa kanila. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. Iginiit ni National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na dapat managot ang New People's Army o NPA sa pagkasawi ng isang sundalo sa lalawigan ng Negros Occidental matapos ang nangyaring engkwentro noong Lunes, June 1. Si Benedict Samson humahataw. Sinisisi ni Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang New People's Army o NPA sa pagkasawi ng isang sundalo sa naganap na engkwentro sa Escalante City, Negros Occidental noong Lunes. Sa naturang engkwentro, nasawi ang 29 anyos na si Private First Class John Ray Brazil matapos tamaan ng bala sa ulo. Kahapon, bumisita si Secretary Teodoro sa burol ng nasawing sundalo. Dito ipinahayag ng kalihim ang kanyang pagdismaya at paghingi ng pananagutan mula sa NPA. So, ito, yung mga nagque-question sa gawain ng armed forces, pananagutan nyo to. Pananagutan ninyo ito. Harapin ninyo yung pamilya nito ngayon at sabihin nyo hindi tama ang sakripisyo nitong bata na ito. Sabihin ninyo, mag-imbestiga kayo ngayon dito. Harapin ninyo yung pamilya, yung mga nagproproteksyon sa mga terorista. Dagdag pa ni Secretary Teodoro na ang tinutugis na grupo ay may kaugnayan umano sa napatay na 19 na NPA sa bayan ng Toboso noon namang April 19. Pag hindi mo naman tinugis yan, ano mangyayari? Magiging warlord yung mga yan dito. Papayag ba tayo na dalawang gobyerno dito? Hindi na pwede. So, sila may kasalanan. At si John Ray dito, Brazil, nasa balikat nitong tropa na bumaril sa kanya at lahat ng dumidepensa sa trabaho nila. Nasa konsyensya nila yan. Binibintang ko naman ngayon. Kaugnay nito ay magpapatuloy ang intelligence-driven operation ng mga militar, lalo na sa mga NPA na hindi pa rin nagbabalik loob sa pamahalaan. Kilala namin kung sino ang tinutugis to the last man. So ito ang patunay dito, no? Identified talaga yung tinutugis. Ito yung mga kriminal at terorista. Sila ang gumagawa ng masama. Kaya hinihikayat namin, makikipagtulungan kami kila mayor at saka sa community na at tumayo na ang mga local government officials dito na ayaw na nila ng NPA dito. Tiniyak naman ni Secretary Teodoro na magbibigay sila ng tulong lalo na sa naulilang asawa ng napatay na sundalo. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Regional News. Habang patuloy ang retrieval operations sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga, dumarami rin ang hamong kinakaharap ng mga otoridad sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga biktima. Nananawagan naman ng hostisya at legal na tulong ang mga naulilang pamilya ng mga biktima upang mapanagot ang mga responsable sa trahedya. May hataw na balita si Ryan Lacanlale. 11 araw matapos na gumuho ang itinatayong hotel sa Barangay Balibago, Angeles City, tuloy-tuloy pa rin ang pag-retrieve ng mga casualties sa Ground Zero.
Pero aminado ang Unified Command Center na nahihirapan na ang mga otoridad sa pag-identify sa mga labi dahil nasa state of decomposition na ang mga ito. Mula sa 27 bilang ng mga na-retrieve na bangkay, 10 sa mga ito ang hanggang ngayon ay hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan. Dito po sa mga recent na mga nare-recover na nating mga bodies, unfortunately, no, nasa state of decomposition na po yung mga nare-recover natin. So hindi na po makilala? Yun po ang isa sa mga challenges na ginagawa ng ating SOCO pagdating dun sa procedure ng disaster victim identification. Sa ngayon, nasa 20% na ng mga debris ng gumuhong gusali ang na-clear na ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa Unified Command Center, naabot na nila ang septic tank kung saan ginawa itong pansamantalang tulugan ng mga construction worker. Hustisya ang sigaw ng mga kaanak ng mga nasawing biktima. Bukod dito, umaapila din sila ng legal assistance upang malaman ang mga dapat nilang gawin sa planong paghahain ng reklamo laban sa mga may pananagutan sa nangyaring pagguho. Sa kasalukuyan, wala pa silang abogado at hindi pa nila alam kung paano sisimulan ang mga legal na proseso kaugnay ng paghahain ng reklamo. At kung maaari rin po sana na kung meron pong gustong tumulong sa amin para magkaroon po kami ng attorney na tutulong po sa kaso na aming isasampa sa mga responsable sa trahedyang ito. Nananawagan din po kami po ay mga mahihirap na tao lamang na wala po kaming kakayahan upang mag-provide at iba-iba po yung mga lugar ng mga pamilya ng mga biktimang ito. Sana naman po may magkawang gawa na tulungan nyo naman po sana ang bawat isa sa amin. Ang pamilya ng construction worker na si Jeffrey Esponga at asawa nito na si Reynalyn nang hiram lang ng perang pamasahe galing pa ng Bislig City, Surigao del Sur at Villarreal, Samar para lang maiuwi ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero bukod sa mag-asawa, kasama rin sa dapat na maklaim ng kanilang mga kaanak ang labi ng 2 pa nilang anak na kasama ring natagpuan sa Ground Zero. Sobrang hirap po. Lalo na ngayon, pares kami nag-claim pamilya ni Kuya Jeffrey at pamilya ko po. So, mahirap, masakit po sa pakiramdam kasi ayaw namin paghiwalayin sila. Pero kailangan maiuwi si Kuya Jeffrey sa pamilya niya. Kailangan rin namin maiuwi yung kapatid ko doon sa amin. Maghatian na lang po din kami. Si Jasmine, doon na lang po kay Kuya Jeffrey. Kasi unfair naman para sa kanila na dadalhin namin lahat. May nahanap daw na na isang pamilya na 4 sila. Sabi ko, feel ko sila kuya na tot kasi sila lang naman yung may baby doon sa nila trinatrabahoan. Nakita daw yung bata na nakayakap sa ina. Yun sabi ko, yan na ata. Sila kuya na ata yan. Super, napaka-supportive niya sa akin. Napaka-supportive niya sa akin. Kahit pagkakapi na lang, pag-ano na lang ng umaga, pagkakapi, tatawagan niya ako, bunso, kumusta ka na? Malayo kami sa inyo. Hindi kami makatawag kasi walang load. Sobrang napakasakit mawala ng kuya na palagi nakasuporta sa'yo. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Weather News. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, June 4, 2026. Panoorin po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Huwebes, June 4, 2026. May binabantayan nga tayo na low pressure area na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito po'y huling namataan sa layong 590 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. May katamtaman po ito na tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras at nakikita nga natin ito po'y kikilos patungo dito sa may
Philippine Area of Responsibility boundary. So pa-northeastward po ang kanyang pagkilos. At ano nga ba ang epekto nito? Sa nakikita natin, hindi po itong LPA mainly yung magdadala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Ngunit, hihilahin po nitong low pressure area na ito yung ating habagat patungo sa may northern and central Luzon area. So expect natin within the next 2 to 3 days, meron pa rin katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan dito sa northern and central Luzon. Ngayong araw po, yung habagat pa rin yung nagpapaulan sa malaking bahagi ng northern and central Luzon, maging sa may kandurang bahagi ng southern Luzon area. So para naman po sa pagtaya ng ating panahon, ito po yung ine-expect natin. No? Meron po tayong panakanakang mga pag-ulan dito sa may Ilocos region, maging sa may areas po ng Zambales, Bataan, Tarlac at maging sa may Pampanga. So yung mga pag-ulan dyan ay maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Other parts naman po ng Northern and Central Luzon, maging sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, meron pong maulap na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mataas na tsansa ng mga thunderstorm activities. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan nakikita po natin sa may Tuguegarao, mataas pa rin naman po yung temperatura between 25 to 35 degrees Celsius. Sa may Metro Manila, 25 to 31, maging sa may Lawag. At dito naman po sa may Tagaytay, 22 to 30, sa may Baguio ay 16 to 24 degrees Celsius. Inaasahan po natin dito naman po sa may Bicol region, generally maaliwalas po yung ating panahon although mataas yung tsansa ng thunderstorm activities pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Ating agwat ng temperatura dyan 26 to 33 degrees Celsius. Ito naman po sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin po natin sa may Mimaropa, sa may Calabarzon area, yung maulap na panahon. So dito po sa may Puerto Princesa, Kalayaan Islands, maging dito sa may Mindoro provinces, meron pa rin po tayong maulap na panahon. At for Visayas and Mindanao, malaking bahagi nga po ay magiging maaliwalas throughout the day, although meron pa rin po tayong mga bigla ang buhos ng ulan dulot ng thunderstorms. At yung mga thunderstorm activities natin ay maaari pa rin po magdulot ng mga localized floodings and also yung mga localized na mga landslides. At yung ganun nga pong mga thunderstorms, aside sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, meron din po itong banta na mga lightning activities. So yung mga kidlat at kulog, meron din po. Kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan. Ito po yung ating inaasahan na agwat ng temperatura kung saan pinakamataas naman po dito sa may Zamboanga 25 to 34 degrees Celsius. Sumunod po dito sa may Iloilo, Cebu at sa may Davao nasa 25 to 33 degrees Celsius. Mainit pa rin po sa may Cagayan de Oro at sa may Tacloban 25 to 32 degrees Celsius. At medyo may kalamigan po sa may Palawan area 25 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa at sa may Kalayaan Islands dulot po ng mga pag-ulan dahil sa habagat. At dahil nga po sa mga thunderstorm activities, kailangan ay pwede naman po nating i-check yung ating mga thunderstorm advisories at mga rainfall warnings dito po sa ating website sa panahon.gov.ph at makikita po natin ito dito sa bell na button. Meron po tayong mga nakataas na mga thunderstorm watch ngayong araw. Para naman po sa rainfall forecast natin, maaari po yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Itong ganitong level of rainfall, maaari magdulot ng mga localized floodings. So doble ingat po, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan na nasa susceptible areas, yung mga nasa low-lying areas, maging doon sa mga kababayan natin na malapit sa mga tabing ilog. Ito po yung mga lugar ngayong araw na maaaring makaranas ng mga 50 to 100 millimeters rainfall sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, sa may Tarlac, maging sa may Pampanga. Bukas nga po dahil sa pag-ilos ng ating low pressure area patungo sa Hilagang Silangan, inaasahan po natin na mas rarami po yung lugar dito sa Cordillera Administrative Region na makakaranas din po ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. So, sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, maging dito po sa may Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, maaari pa rin po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa, maging dito po sa may Batanes area.
Aside naman po dun sa mga nabanggit na lugar na apektado ng habagat, magiging mainit pa rin po at maalinsangan sa other parts ng ating bansa. Kahapon nga po nakapagtala tayo ng heat index, pinakamataas po sa Infanta, Quezon, umabot ng 49 degrees Celsius o nasa may danger level itong heat index dito sa may Infanta, Quezon, at hanggang extreme caution category naman po tayo dito sa Metro Manila, 37 to 38 degrees Celsius. Mas kumukonti na po yung mga lugar na nasa danger level. Ngayong araw, yung forecast po natin, may 10 lugar pa rin na nasa danger level, kabilang po ang Infanta, Quezon, possible pa rin umabot ng 49 degrees Celsius. So ano nga ba yung posibleng banta nitong danger level na heat index? Maaari po makaranas ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst case scenarios, yung heat stroke, yung ating mga kababayan kung sila po ay magbabad sa init ng araw. So iwas-iwas pa rin po tayo, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan sa Visayas, Mindanao, and some parts of Luzon. Sa Metro Manila, extreme caution category hanggang 38 degrees Celsius ang ating heat index. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa ngayon. Para sa Kalakhang, Maynila, ang araw po isisikat mamayang 5:26 a.m. at lulubog naman mamayang 6:23 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 121 talatang 5. Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Mahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-4 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman, si Bernard Daddies. Wala na tayong oras. Sabi ni Ma'am Joanne Nano, ang ating EP. Sarah, yan. Christian and Jerickson, Ian and Aljan, wala ng oras. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, si Bishop Publico ang aming pinahalagahan. Ako naman po, si Annie Rentoy. Standby po, susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.